Dami oh. Thank you. Tikman mo na kung okay para bili tayong dalawa. Nandito naman tayo ngayon sa high-speed railway ng Taiwan. And nakakatuwa kasi para siyang Shinkansen ng Japan. Magkaparehas yung itsura nila and ang bilis din ng biyahe dito. Mas affordable pa compared to Shinkansen. And bakit kami sumakay ng high-speed railway? Well, because nagmumulti-city kami pag nagta-travel kami ni Rafa. Kagaya sa Japan, ang ginagawa namin, fly-in kami sa Tokyo, fly out of Osaka, or fly-in sa Osaka, then fly out of Tokyo. Kasi for me, mas economical siya. Mas mura lumalabas yung ticket. Kung parehas kaming Taipei nag-transit going in and outside of Taiwan, mas mahal yung ticket. Pero pumasok kami sa Taipei and then lalabas kami via Kaohsiung, malaking tipid kasi naka-promo fare yung ticket. Aside from doon sa mas economical siya kasi mas nakakatipid yung experience na parehas mong mapupuntahan yung Taipei and Kaohsiung in one trip. That's something that I really look forward to kasi for me, yung 4 to 5 days in Taipei is enough para malibot mo yung lugar, ma-enjoy mo yung lugar. And now it's time to explore Kaohsiung and see what that place offers. Marami rin kasi ako nakita and it's less crowded compared to Taipei. So, hindi naman super crowded talaga sa Taipei, pero siguro kung ang Japan may Tokyo, ito naman parang lumalabas yung Taipei, yung Tokyo, and then Kaohsiung is like Osaka or Nagoya. And hindi ganun ka-busy yung mga streets. So, I'm hoping na iba yung experience doon para may maikwento rin ako sa inyo kung ano naman ang offer sa ating mga turista ng Kaohsiung. Nandito na kami ni Rafa sa Kaohsiung! Yay! Mga little over 1 hour yung travel time namin. Natulog lang siya. Sobrang pagod na. Sobrang pagod. Pero di ba, ibig niya sabihin more energy to explore Kaohsiung! Let's go! Ito yung itsura dito sa platform. Ito pala, kailangan nila makita to na para alam nyo kung ano yung ruta. Yan, dito kami galing sa Taipei. So may mga in-skip na kami sa Taichung lang yan, nag-stop. I-skip na namin yung iba. And then dito na sa Zhouying or Kaohsiung. I remember the platform also looks exactly like this. Japan, yung Shinkansen. Ang kaibahan lang anak, alam mo ko ano? Wala masyadong tao dito. Oh. 'Di ba? Sa Shinkansen ang gulo eh, ang daming tao, nagmamadali lahat. From here, sobrang dali na lang papunta sa hotel namin. Papahinga muna kami, tapos mamaya tingnan natin yung night market dito. O, pagkalabas nyo doon sa kanilang high-speed train, nandito na tayo agad. And mag-MRT na tayo. Quick ride lang to, 20 minutes, nasa hotel na tayo. Rafael, try yung Louisa coffee. You want? Very easy lang mag-top up ng inyong EasyCard, iPass, or kung anumang cards meron kayong available. Ito yung EasyCard natin. Lalagay lang natin dito para malaman natin kung ilan pa yung laman niya. And as you can see, meron pa tayong 98. Pwede kayong mag-top up niyan. Kunyari gusto nyo mag-cash top up kayo. Lalagay lang kayo dito ng money. Pagkalagay nyo ng money dyan, magkano yung amount na gusto nyo. And then, pwede nyo nang kunin yung card nyo as soon as okay na. Tama yung MRT namin. So, from here, we just take itong red line. And then, bababa tayo sa Formosa Boulevard. Walk a little bit. And nandun na tayo sa hotel natin here in Kaohsiung. Very easy, di ba? Ang ganda. Reminds me of Singapore. Yung kanilang Sky Garden. Tingnan mo, ganda oh. Ito siya. Ikaw talaga. Pero paano nga papasok dyan, anak?
Eto, nakapasok na kami sa aming hotel here in Kaohsiung. May code silang ibibigay sa inyo, so just contact yung may-ari nitong property para mabigay sa inyo yung code. As you can see, maluwag naman dito. May bed na kasya para sa aming dalawa. Meron ring living area and may TV. May space din kung saan nyo pwedeng ilagay yung luggage nyo. And malinis ang kanilang toilet and bath. Welcome to Lyohe Night Market. Hindi pa gabi dito, kaya ganito yung itsura niya. Kung makikita nyo, marami ditong rows of tables and chairs na mauupuan kayo kung maaga kayo. Ang disadvantage lang, pag masyado kayo maaga, nagpe-prepare pa yung mga stalls dito. Kaya hindi lahat ng mga gusto nyong pagkain available na. Pero, dahil gutom na kami ni Rafa, explore na natin and balik na lang ulit tayo mamayang gabi. Nakaya no? Mga street food. Dami masarap na ka. Ribs. So, eto ang nakakatawa dahil ang aga namin ni Rafa dito sa night market, eto ang ending kung saan kami kumain. Dahil miss na namin ni Rafa ang Pilipinas. McDonald's. Ito yung kanilang signature na beef Angus bun. Na malaki yung serving. Pero always happy ako kapag kami mayonnaise yung food ko. Pero in the absence of mayonnaise, okay na to. Kasi gutom talaga kami. Honestly, masarap. May kakaiba kasi siyang sauce, Winner, ang sarap niya. Sige, kain na muna kami. Gutom na kami. Kung sa Korea, nakabili tayo ng Rolex, dito naman sa Kaohsiung sa Taiwan, susubukan natin kung meron ba silang mabibigay na stock ng relo dito sa Rolex. Kakagaling lang namin ni Rafa dun sa Rolex, pero wala daw yung gusto kong design, although meron sila dun sa display nila. So, ino-offeran kami ng isang klase ng watch na mataas yung price. So, siguro, kaya binibigay yung gano'n, tinitingnan nila yung capability mo to be able to purchase the watch. Actually, maganda naman siya, pero iniisip ko kung okay ba yung resale value nun. Kasi ako, I don't mind spending sa watch. Lalo na kung nag-appreciate naman yung value over time. Kaya lang ang problema nga lang doon, baka naman kasi mamaya, hindi rin mag-appreciate yung value niya. Later on, malugi pa ako. Yun yung iniisip ko, yun yung consideration ko. Kaya isipin muna natin ng maraming beses bago tayo mag-decide kung bibilin ba natin. And if it's still there by the time we come back, baka it's meant for us. Ang ending, di namin binili yung Rolex and pumunta kami sa Pop Mart. Sige, basta happy ka. Dali na, punta ka na doon. Pila ka doon sa dulo. Thank you, Mommy, the best. You want me 3 heroes. Kaya mo sa akin yan. Naputing naman si Molly. Hi, Molly. Hi, Molly. Oh, si Molly cute na. Nag-exercise pa si Molly. Mushroom na Molly niya kasi Molly yan. Good evening. Nandito kami ni Rafa sa Lyohe. Tama ba? Lyohe Night Market sa Kaohsiung. And titikman namin itong kimchi roll. Let's eat, Rafa. Ako, spicy yung tatry ko. Kasi I like spicy food. Sabay tayo. 1, 2, 3. Masarap siya. Mas masarap pag sinabayan mo ng kimchi. Sobrang sarap niya. O, diba? Hindi masyado mahilig mag-explore ng food to, pero dito sa Taiwan, na-enjoy ni Rafa yung mga food sa night market. Ni hao ma. It's our first day. Oh, no, actually, it's our second day here in Kaohsiung. And papunta kami ngayon sa mga must-visit na mga sites dito. Lalo na sa mga first-timers kagaya namin ni Rafa. And for today,
nagko-commute tayo. Actually, madali naman yung means of transportation nila dito. And ang napansin ko dito sa Kaohsiung, hindi ganun ka-crowded. So just look at the bus. We have this all to ourselves. Kasi walang mga pasahero siguro dahil weekday din. And yung oras, hindi na siya rush hour. Pero nakakatuwa lang kasi very comfortable magbiyahe dito sa Kaohsiung. Same naman sa Taiwan, although less crowded here. Dito kami sa 7-Eleven ni Rafa kumain kasi air condition. Dito kasi sa palibot ng Lotus Pond. Usually mga open air lang yung mga restaurant. Kain ka na, anak. I'll get us chopsticks. Sige. Chopsticks. Ito na, pwede na yan. Yan nga ang binigay na eh. Ito kasi yung kilalang food ni Rafa. Itong Coco Ichibana. Favorite niya from Japan. Pero nasa Taiwan kami. Pero mahalaga makakain siya. Pagka nag-order tayo sa Grab, well kami kasi lagi kami nag-order sa Grab noon, nasa 400 pesos yung isang serving nila nung kanilang chicken curry, but here nasa 99 lang, so mga more or less 160-170 pesos yan, so afford na natin. Kalasa ba ng Coco Ichibana sa Pilipinas? Yeah. Parang yung Coco Ichibana sa Pinas. So same lang. Kain muna kami and later we will show you the Lotus Pond. Ito ang Lotus Pond na kilalang pasyalan ng mga turista at mga locals dito sa Kaohsiung. Taong 1686 na magtayo ng kauna-unahang templo dito. Pero sa ngayon, mahigit 20 templo na ang matatagpuan sa lugar na ito. Ito yung itsura ng bungad ng Lotus Pond. Tanghaling tapat, kaya wala masyadong tao pero napakainit. Siguro it would be better to visit this place early in the morning para mas leisurely walk ang magagawa ninyo. Kami medyo naiinitan, kaya dito muna kami, silong muna kami dito. As the name suggests, dahil Lotus Pond, maraming mga lotus flower dito sa paligid, kagaya nito. Alam niyo ba na yung mga kinababaliwan nating bubble tea sa Pilipinas, ang origin niyan dito sa Taiwan at nagmula yan sa munisipalidad ng Taichung. Pag nandito kayo sa may Lotus Pond, ikutin nyo na lang para mapuntahan nyo yung Dragon and Tiger Pavilion, pati yung Spring and Autumn na Pavilion. And on your way there, lalo na kung ganito mataas yung sikat ng araw, magugutom, mauuhaw kayo, buti na lang merong cafe dito. So, around the corner lang siya. Tapos, sobrang sarap yung milk tea. Ulit. Hindi, yung totoo, hindi talaga kasarapan, pero marerefresh naman kayo. Pero hindi lang talaga kasi kami mahilig dun sa hindi matamis, kasi medyo less yung sweetness ng bubble tea nila dito. Pero mahala, inabot ng 505 pesos, 2 piraso, pero parang hindi napatid yung uhaw namin. Di ba, hahanap tayo ng kumquat na drinks dito. What's your feedback so far? So far, masaya dito kasi medyo quiet at calm. Tapos, laid back siya. Perfect kung gusto mo mag-get away from the city, vacation, nang walang kang problema. Actually, I agree. Kasi sa Taipei, fast-paced. Siyempre, wala pa rin tatalo sa pagiging fast-paced ng Tokyo. Pero, mas laid back yung mga tao dito. Mas may time ka to explore nature. And Tapos, hindi ka nagmamadali, no? Tapos hindi maingay dito. Hindi nga maingay. Kasi parang siguro sa mga lugar na napuntahan namin, ang counterpart nito, kung nasa Korea ka, parang nasa Busan, di naman siguro Jeju, Pero siguro, in some ways, Jeju. And kung i-compare mo naman sa Japan, para siyang Nagoya. Ganun yung feels. Alam mo what I noticed? What I noticed din ay wala masyadong tao dito sa Kaohsiung. Parang mas madali mag-take ng picture kasi wala kang inaagaw ng picture spot. I think what my daughter is trying to say is kasi pag nandun ka sa Taipei,
parang lahat ng puntahan mo, merong mga tao kayong kasama sa picture na hindi nyo naman kaibigan, kamag-anak. So in that sense, mas makakakuha kayo ng mga picturesque na mga photos dito, mga IG-worthy photos dito sa Kaohsiung. Ito naman yung tinatawag na Spring and Autumn Pavilion. Siguro more or less mga 10 to 15 minute walk ito galing doon sa Lotus Pond. So, depende yan sa pacing nyo, mas mabilis kayong makakarating dito kung mas mabilis kayong maglakad. And this is considered daw as one of the country's top 10 beauty spots, kaya naman dapat makapag-picture kayo dito. Nasa ko ito sa internet eh. Ang ibig sabihin pala ng dragon at tiger ay transition siya from bad luck to good fortune. Kasi papasok ka sa bibig ng dragon at lalabas sa bibig ng tiger. So gagawin natin yon? Yes! Okay, sige. Gawin natin to bring good fortune and good luck to our family. Ito yung makikita nyo sa loob ng tiger and dragon's mouth. Yung kabila raw bad, yung kabila raw good. Okay, so dito tayo lalabas. Good luck! Thank you, Lord! Nandito naman kami ngayon ni Rafa sa Pier 2 Art Center. Ito na lang yung century-old na railway dito sa Kaohsiung na usable pa rin hanggang ngayon. Kaya kung makikita nyo, ito may dumadaan pa talaga na train dyan. Century-old na yung lugar na to. At syempre kung ang Japan, merong Odaiba, hindi pa huli ang Kaohsiung. Ayan no. Oh. Diba? Etong area na to, puno to ng mga art installations, different kinds of art. Kaya naman, kung artistic kayo, siguradong ma-enjoy nyo ang part na to. And very calming, very peaceful sa lugar na to. Itong mga nakikita nyo ngayon na mga nag-house ng coffee shops, mga art spaces, mga kainan, alam nyo ba, mga dati itong abandonadong mga shipping warehouse, pero ngayon, tinurn na into art gallery, coffee shops, at marami pang iba. Kung naghahanap kayo ng hotel dito sa Kaohsiung, isa sa mga marirecommend ko, itong Papua Harbor Hotel. Alam nyo kung bakit? Kasi paglabas nyo, nandito na agad kayo sa Pier 2 Art Center. Tapos, pwede na kayo maglibot-libot dito, makikita nyo na yung robot, and then meron na dito yung one of the oldest train system na makikita nyo, mga art installations, and ang lapit nyo na rin sa Hamasen. So puntahan natin yan. Galing sa Pier 2 Art Center, dire-diretso lang kayo. Pag nakita nyo yung railroad, yun lang yung susundan yung linya and mararating nyo na itong Hamasen Railroad Cultural Park na isang malaking open space dito sa Kaohsiung. This place is so yay! So, yay! This is a vast open space. Pwede kayong magpunta dito morning, afternoon, evening, madaling araw kasi it's open 24 hours. Yay! Ito naman yung tinatawag na Penglai area ng Pier 2 Art Center. Mga magkakatabi to na mga warehouse dito sa pier. And marami kayong makikitang mga art installations dito, kagaya nito. Kaliwat kanan yan, puro yan mga art installations. Pwede kayo ditong magpalipad ng saranggola, pwede kayong tumakbo-takbo dito, pwede nyo dalhin yung mga pets, kagaya ng mga locals dito nila pinapasyal yung mga pets nila. Yan o, ang ganda, very relaxing lang. Ito yung Hamasen. So, coming from dun sa red line, take the orange line. Tapos, yung pinakadulo niyan, yan yung Hamasen. Ito yung makikita ninyo. Meron din ditong museum. And yung main room na mga museum, meron silang mga train models.
Sana masilip pa natin yan. Kasi doon yung makikita yung history nung kanilang MRT, nung kanilang high-speed railway. Lahat yan dito lang sa Hamasen. By the way, marami kayong makikita dito ng mga trains kagaya nito. Ito yung iba't ibang models. Ito yung iba't ibang models ng trains through the years ng Taiwan, and meron dito yung sa MRT, meron din yung sa high-speed railway. Lahat yan makikita nyo dito. Even if you're not really an art person, I'm sure na ma-enjoy ninyo etong Hamasen Cultural Railway Park. Ikaw ba, Rafa, nag-enjoy ka ba? Yeah, at look ko, may train na actually ice cream shop pa siya. Ayun, actually yun talaga yung gusto niya, yung kumain dito. Check out natin yung dating train. Siguro functional train yan before, pero it was converted now into an ice cream shop. Ito yung mga gelato nila dito. Hindi makapili si Rafa kasi kailan baka hindi mo kasi magustuhan yung iba eh. Yan o. May mga unique flavors. Black sesame, hojicha, high mountain tea, Earl Grey, Thai tea, bourbon whiskey. Wala ba silang free taste? Wala na, no? Yeah. Ito yung interior ng train dito sa Kaohsiung na ginawa nilang ice cream store, and ang cute lang ng concept nila kasi para ka talagang nakasakay sa isang umaandar na train pero merong ice cream store sa loob. Dahil daw sa demand ng wartime, na-introduce itong substitute baggage car noong 1939. So bago pa yan mag World War II. Boxcar siya na may mga windows. Pwede ring dumaan dun sa mga, syempre pwedeng dumaan sa doors. Okay, so substitute for passenger car to, hospital car and kitchen car. After 1990, na-repurpose na ito as a substitute baggage car. Marami pa sanang pwedeng libutin dito pero super pagod na kami kaya balik muna kami sa hotel, rest a bit, and babalik kami sa Lyohe Night Market. Ito ang aming second time here at Lyohe Market. Tama ba? Paano ba pag-pronounce? How's it spelled? Lyohe. Ay, merong Vespa dito oh. I miss riding my motorcycle. Pag uwi natin ng Pinas, magmumotor tayo kagad. Ito yung dinner namin ni Rafa. Hanap kami ng makakain na talagang gusto namin kasi gutom na kami. Ano kaya yan na? Squid, Rafa. It's squid. Potato balls. Sweet potato. Ito na, matagal ko nang gustong kumain ito. What's this? Para siyang, ewan ko, onions, scallions. Kailan may peanuts, hindi ka kumakain ng peanuts. Oh, more milk tea. Kahit nasan talaga dito sa Japan, lagi may milk tea. Japan? Ay, Taiwan pala. Kahit saan dito sa Taiwan may milk tea. Uy, parang gustong bumili ng brush, oh. Ba sira na brush natin? No, pwede ka rin makabili pala dito ng mga ganyan. Ito shirt, ay ang ganda nito, nak. Sobrang ganda nito. Magkano kaya yan? Bilhin mo to, nak. Pero mas maganda sana kung color white. Baka may white niyan. Ganda oh, kasi makikita mo yung dito tayo galing at first, pero now we're here. Merong white pero it won't fit the both of us. Eh. Pero siguro meron yan. Meron na. Iba yung color oh, gray. White sana, maganda. Nak, bumili ka nun. Kailangan mo nun. Para meron kang shirt. Crabs! Rafa crabs! Ito yung gusto mong kahapon, no? Mga accessories. Pero pagkain ng pakay natin dito. Ikaw, kumakain ka niyan. 3 for 270. Kailan pa natin iuwi? Yeah. Daming mga sweets. Nagbebenta pa sila ng sapatos. Ay, ma'am, kailangan natin yan. Sapatos. Mag-outlet naman tayo bukas eh. Before we come back to the Philippines. Dahil gabi pa yung flight namin. Meron kaming time to go around pa here
sa Kaohsiung and shopping day tomorrow kasi wala naman kami masyadong mga napamili rin this past days. Kaya ito yung chance namin na makapag-shopping. And here sa Kaohsiung kasi mas mura dito. Imagine yung kanilang pineapple cake. Ang mura, di ba? Kaya lang iniisip ko, kung magkakasya ba sa luggage, I want to buy 3. Kasi pampasalubong yon. So, gawa natin ang paraan pagkasyahin. Dulo na, nak. Ano bang kakainin natin? Oh, talaba. What? Shellfish yan, Rafa. Really? Kasi kumakain ng shellfish eh, no? No. Ayun, no? Sarap po. Wow, ganun ang kulay. Look, may snail. Ah! Ayan, At snail. may worms pa. May worms pa. Worms yan, nak. Hindi, snail yan. Oh. Snail, oh. Hindi yan ano. Snail yan, Rafa. We ran out of battery, but we ate a few things sa night market. Bumili rin kami sa 7-Eleven, and we called it a night kasi kinabukasan, flight na namin to Manila and magsha-shopping pa muna kami sa outlet store. It's still 9 hours before our flight, pero dahil dala na namin ni Rafa yung mga luggage namin, iiwan na namin dito sa storage locker yung isang malaking luggage namin para hindi na namin siya bitbit. Very easy lang to use this locker. Kailangan lang, pipili muna kayo dito kung saan nyo ilalagay yung inyong package. For example, pinili namin itong 22. So, pag napili nyo yung 22, kailangan nyo munang i-scan ito para makapag-register kayo. So, yan. Pagka nakapag-register na kayo dyan, sundin nyo lang yung process. And then, pag nakapili na kayo ng locker number, kunyari, 19, 22, or 21, select nyo lang doon sa options and then magsascan kayo dito ng QR code. Yan. Babayaran nyo na. Pwede rin kayong dito magbayad. Pwede rin na manual input yung gawin ninyo. Close nyo tong door. And then as soon as it turns red from green. So from green, dapat mag-turn siya into red. Press done and you're good to shop. Kung hindi kayo makapunta ng Gloria Outlets at nandito naman kayo sa parte ng Kaohsiung, pwede naman kayong SKM Outlets. Dito sa SKM Outlets, marami rin mga brands kayong pwedeng mabili at discounted prices, kagaya ng Adidas, ng Michael Kors, ng Coach, at maraming pang iba. Lilibutin natin at tingnan natin kung ano mga great value for money na makikita natin dito. Itong Agnes Bio, up to 50% off. Naka-sale na, tapos sale pa. So, magkano yung mga shoes? Kunyari, ito pampasok. 3,980 naging 1,680 na lang. Ito, ngayon 1,800 na lang. Ganda yun, no? Pang lakad-lakad. Ang gaan pa niya. Sobrang daming sale. Store-wide yan. Ang mura. Meron pa dong section, no? 9,990 lang. Lahat ng items nila. Ang mahal sa Pilipinas ng Steve Madden. Second Street dito, parang sa Japan, where you can buy and sell second-hand luxury items. Check natin yung prices. Itong Chanel medallion, halimbawa, 42,000 New Taiwan dollars. Pero magkano yung pagbibilin mo sa mga second-hand stores sa Pilipinas? Siguro aabot yan ng mga 100 plus thousand pesos. Pero dito, 42. So, sabihin mo na mga more or less 70 plus thousand, di ba? Ang laking mura niyan. Yung Prada, tingnan nyo naman yung Prada. 11 lang. 11 New Taiwan dollars lang. So, mga 20,000 pesos. O, Bottega Veneta ba hanap mo? O dito, magkano lang Bottega Veneta? 25,000. Sabihin mo na mga less than 50,000 pesos yan. Etong YSL, 50,000. So, wala pa yung 100,000 pesos dito. Siguro mga 90,000. May Chanel Vanity. Meron ring Celine Triumph, 45,000 lang. So, mga 80 plus thousand pesos. Etong LV, ang ganda pa ng kondisyon niya. 57,000 New Taiwan dollars lang. So, mga 115,000.
And ito rin, no, mga wallet. So, yun, mura lang yun, no. Pero yun, used condition na. Magkano lang? 6,400. So, mga 13,000 na lang yan. Oh, ito yata yung Portobello. 25 lang. Magkano na lang yan? Wala pang 50,000. Yung never full nila, 20 lang. So, mga 30,000+ pesos na lang yan. Grabe, sobrang daming sale dito, kaliwat kanan. And to nakakagulat, ito biggest sale so far na nakita namin, up to 70% off. Kaya naman kung kayo, meron pa kayong sobrang oras bago yung flight nyo dito sa Kaohsiung, pumunta na kayo dito sa SKM Outlet at sigurado marami kayong makikita sa mas abot kayang presyo. Gusto nyo rin bang makatipid? Tandaan, kung kaya ko, kaya mo rin. So, ito tax refund natin dito sa information. Oh, may tax refund si Hana. Kung may sobra pa kayong oras, pwede rin kayo maglibot dito sa Suzuka Circuit Park bago kayo magpunta sa airport. From SKM Outlet, balik lang kayo sa MRT, then sakay kayo ng train, isang stop lang, nasa Kaohsiung International Airport na kayo. Nag-shopping kami dito sa Taiwan and ito yung mga na-tax refund namin. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8 ang nasoli sa amin. Our stay in Kaohsiung was brief but worthwhile. How I wish we stayed longer but kailangan na ulit bumalik sa trabaho. If you want to experience Taiwan, bukod sa Taipei, consider a side trip to Kaohsiung and I'm sure just like us ni Rafa, mae-enjoy nyo rin ang lugar na ito. Follow this page for more travel tips around the world.